Bakit nga ba ako humahayo sa kabila ng pagod at gastos? Bakit mas pinipili ko lumabas sa aking comfort zone? Maalis ako hindi upang takbuhan ng buhay, kundi upang hindi tayo takbuhan at malipasan ng totoong kabuluhan ng buhay. Sa paglayo, mas nakikita natin ng mas malinaw ang halaga ng ating pinagmulan. Nakakapagmuni-muni para sa panibagong araw. Ang mundo ay isang malawak na aklat kung saan ang bawat pahina ay tayo ang sumusulat. Sa bawat paglalakbay patungo sa hindi pa halos natatampok na dako ay parang isang pag-aaral dahil sa mga bagay na ating natututunan at mga natutuklasan. Ang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa mga litratong ipinopost natin sa social media. Ito ay ang pagnanais na mapuntahan ang mga lugar na halos bihira pang mapuntahan. Ang tamis ng unang tikim sa pagkaing hindi natin madalas matikman sa kabiasnan. Ito ay sining sa pagtuklas kung saan ang bawat kalsada ay may sariling nakaraan at ang bawat bagong muka ay may kwentong handang ibahagi. Sa bawat pakikipagkapwa-tao sa mga lokal ay natututunan natin na bagamat magkakaiba tayo ng wika at kultura, iisa naman ang ating pintig, ang pagnanais na maging masaya, malaya at bahagi ng isang mundong mapayapa. Sa video na ito ay hayaan ninyong dalhin ko kayo sa isang lugar kung saan ang oras ay tila humihinto. Sabay nating langhapin ang sariwang hangin ng mga kabundukan at pakinggan ang huni ng kalikasan. Iisang tabi muna ang bigat ng obligasyon. Buksan ang iyong isipan, ihanda ang iyong pakiramdam at sumama ka sa akin. Tuklasin natin ang ganda ng kibungan na hindi lamang nakikita sa mga mata, kundi atin pang nadarama. Ito ang Kibungan Benguet, mas kilala sa tawag na The Rocky Wall of Beauties dahil sa mga nagtatayugan na batong kabundukan. Malaking porsyento ng mga tribo dito ay mga Kankanaey. Ang Kibungan ay binubuo ng 7 barangay. Ito ay ang Poblasyon, Madaymen, Sagpat, Lobo, Palina, Badeo at Takadang. At sa episode na ito, ang Takadang ay isa sa mga barangay na pupuntahan natin. Isa itong liblib na barangay na dati ay maa-access mo lamang sa pamamagitan ng paglalakad. Pero ngayon ay maaari mo nang puntahan gamit ang motor o sasakyan. At ito ang ating gagawin. Tayo ay magmo-moto adventure patungo sa barangay Takadang. Pero bago natin tumaabot gamit ang motor, ay kailangan muna natin dumaan sa Bakon Benguet. Dito ay madadaanan natin ang matatarik na kalsada at trail. Gayon din ang mga matitigas na batong bundok na kailangan biyakin nang sa gayon ay magsisilbing lagusan patungo sa Takadang. Sa town proper na tayo ng Kibungan at ayun yung third mighty gate of Takadang. Tanaw na tanaw mula dito sa daan. So bali ito yung pinaka town proper ng Kibungan Benguet. So nung pangalawang punta natin ng Takadang, nung nag-camping tayo dun sa third mighty gate, ito pala yung natatanaw natin mula doon na kabiasnan kung saan punong-puno ng ilaw nung time na nag-camping tayo dyan. So ito yung pinaka police station tsaka municipal hall dyan matatagpuan. Napakaganda talaga, solid na solid oh. Grabe, ayun oh, ganda. So mauuna na tayo doon sa pinaka-entrada ng Takadang. Bali kumain na tayo doon sa teacup kanina ng napakasarap nilang sinabawang kiniing na may kasamang red rice. So ayun. So ito yung Kibungan Central School. Yun. So first time kong dadaan dito ng araw oh. Ayun oh. Napakaganda ng eskwelahan nila dito. Basta natanaw mo yung Rocky Wall of Beauties. Ang Kibungan ay nabansagan as Rocky Wall of Beauties.
kung saan matatagpuan yung mga nagtatayugang bundok na bato. So dito po yan matatagpuan sa municipality ng Kibungan, Benguet. At ang barangay Takadang naman ay nabansagan bilang The Crying Mountain of Kibungan, Benguet. Diba? Kwento ko, dito nag-start ang Team Braveheart nung nag-decide kami ni Francie Adventure na mag-collab sa isang ride, no? Or dati. So nag-start pa lang ako mag-vlog noon. Nung chinat ko siya ay hindi naman tayo napahiya. At talagang napaka-entertaining ni Francie Adventure. So doon sa adventure na yon, kung paano nabuo ang Team Braveheart, ay kasama natin sila Francie Adventure, sila Bro JRTV, si Denby, at si Tatay Fred or Lakay Fred TV. So bisitahin nyo yung kanilang mga Facebook page tsaka YouTube channel. So grabe, ang ganda. Napakaganda ng Kibungan, no? So ito yung first time ko na dumaan dati. Kasi yung dalawang punta ko sa Takadang, puro alilim yung entry namin. Tapos dumaan kami dito, gabi na. Yung unang punta namin, nung nag-exit kami, gabi na. So nung pangalawang punta naman namin, kasama ko na lang si Bro JR yon. At nung nag-exit naman kami dito, umuulan. So hindi namin nakaharap to. Itong mga kabundukan na to, ang ganda. Grabe. Talaga maa-amaze ka. So ganito pa lang itsura nito pagka dito ka nang galing mismo sa town proper ng Kibungan. Makikita natin yung talagang kagandahan ng mga nagtatayugang bundok dito. Kaya pala siya binansagang Rocky Wall of Beauties. Kasi halatang halata mo yung sa bundok na talagang siya halos purong bato. Tapos napakatatarik niya, no? Ang ganda. Yan, dito mas makikita natin ang mas malapitan. Ayun, no? Diba? Solid, no? Kita niyo naman yan. Ganda, diba? Yan, iikutan kasi natin yan eh. Pupunta tayo pa ganun. Tapos tatahakin natin yung taas ng mga bundok na yan. Then, pag nandoon na tayo, yung may part na yun, yung may daan, yung slope, is yun yung third mighty gate. Yun yung gateway papunta sa mismong Takadang. So may fourth mighty gate pa tayo nadadaanan dyan. Pero yung part na yun ay medyo sementado na. So tuloy natin yung adventure natin. Going sa pinaka entrance papunta sa barangay Takadang. Actually, itong adventure natin na to, lang talaga to. Ang talagang pinaka original na ruta natin is going to Bacon, Benguet. Pero dahil nag-chat si Motomac, nag-aya kung sinong gustong pumunta ng Takadang, ay nag-decide na rin ako na sumama sa kanila or sumama sa kanya, at doon ay magka-camping tayo uli sa mismong barangay proper. Mas mabilis na yung natin ngayon biyahe, kasi binalik ko na yung stock size ng ating sprocket from 1351 na pang trail, gamit natin na pang hard trail, ay binalik na natin to 1749. Yan yung natin, kaya medyo high speed na siya. So dito naman natin masusubukan ngayon kung talagang kakapit naman pagdating sa uphill mamaya. So loaded pa tayo, dala natin yung content natin dito sa likuran natin, no? Kasi talagang gusto kong ma-experience yung napakagandang camping sa napakagandang lugar ng Takadang. Napakatayog ng bundok na to. Wow. So, ito na yung Tanap Jump Off. 920 meters.
above sea level. So, bakit yung Mount Tanap? Ha? 15 kilometers na lang yung bakon mula rito. Tama yung tinutunto natin. Ito, tarik na naman. Malapit na tayo dun sa waiting shed. Grabe. Ang tarik nun. Talagang malulula ka. Nando, pataas tayo ng pataas. Tama. Mount Kabunian. Bakon Municipal Hall. So, 9 kilometers. Poblasyon Bakon Benguet. Ito dinadaanan natin. Nalala ko na to. So, 9 kilometers na lang. Bakon na to. Sana di tayo naliligaw. Grabe, napakataas pala nitong lugar na to. Hindi mo talaga aakalain na mayroon pang mga gantong kagagandang lugar. Napakaraming bahay dito sa gitna ng kabundukan. At doon sa baba, nasa 97.50 centavos yung presyo ng gasolina. Pero doon sabi sa Santa Cruz, nagpakarga ako sa jetty kahapon, 92 pesos lang. So, nakamura ako ng 5 piso. Kaya nung nag-full tank din ako dun sa parte ng Pangasinan, 92 pesos din, may nakita rin ako. Pero nakalimutan ko kung ano pangalan ng gasolinahan. Grabe yung crisis natin pagdating sa petrolyo ngayon. Lalong-lalo na sa diesel, pumalo na ng 100. Actually, dito sa ibang part dito sa Benguet, may mga nasa higit 100 piso na yung yung presyo ng gasolina. May nakita na ako kanina. Kaya nagbaon tayo ng gasolina natin. 8 kilometers, nasa Bacon na tayo. Wow, grabe, ang ganda. Takas na natin. At ulat ako dun Malaking pato nito. Nakaharang dun sa kalsada. Mukhang hindi naman galing sa landslide. Anong lugar? Medyo mahihilo ka nga lang din talaga, no? Wow, ang ganda. So start na uli ng kanilang pagtatanim. At yung iba nataniman na nila. Wow, ang ganda. Ang ganda ng bundok na to. Grabe. Wow. Naligaw nga yata talaga ako. Solid na ba ito yung bundok dito? Good morning. Ganda. Dito ba yung papuntang Takadang? Sa baba pa. Sige po. Thank you po. Talagang backyard farming lang din sila dito. Ayun Dami Ayan, lulusog ng mga gulay nila dito. Ganda Tangka pa. Laki ready for harvest na yung mga yan. Alam ko may gasolinahan pa rito. Welcome to Daluglog. Sitio Daluglog. Hindi ko alam kung part na to ng Bacon. Mura pa ang gasolina rito. 96 pesos lang. Sitio Dada. Tama ba? So dito tayo mag-i-entry papunta ng Takadang. Tapos pag diniretso ka yun, going to Bacon Benguet. So Bacon 5 kilometers mula rito. So malapit na lang din pala
Poblasyon Bacon. 3 kilometers na lang mula rito. Yan, good day everyone. Nandito na tayo ngayon sa pinaka point of entry natin. Paputungo sa Barangay Takadang. Hindi natin alam kung naka-entry na dito sila Motomap at saka yung mga kasama niya. At aakyatin na natin to. Samahan nyo ako sa panibago nating adventure. It's our third time na makapasok dito sa Barangay Takadang. So alamin natin kung ano nga ba yung mga pagbabago, ano yung update sa daan. So tara, let's go! Unang madadaanan natin dito yung Mighty Gates. Ito yung unang pagkakataon ko na dito mag-entry. Ikarga na natin yung ating gasolina pagdating dun sa first gate. Sa unang biyak na bundok. So ang tanong kung naka-entry na sila Maki. Tuyo yung panahon yan, di katulad nung ano, no? Nakakapanibago tingnan tong lugar na to. Kasi summer season, di katulad nung pinasok namin to, talagang tag-ulan eh. Pakatuyo ng lugar. So medyo yung makikita natin mga part ng grassland ay kulay brown na. Kasi namamatay yung mga damo. Sobrang init. Lagay ko mahihirapan ako rito. Pagbabalik ko ng stock na sprocket ko. So ito na yung unang binihak na bundok. Hanap tayo ng park so medyo malilim kung saan tayo makapagsali ng gasolina para medyo gumagaan yung karga natin. Naku, gusto, sigurado. Nung pulikat pa yung talampakan ko. Ito, dito tayo. Dito kasi sa kabila, sigurado madulas yan. Dito kabisado na natin yung itsura ng mga kalsada na madulas. Ano, second Mighty Gate. So challenging din pala talaga yung daan dito, no? Kaya yung bundok kulay brown. Namatay yung mga damo. Pero pagdating ng tag-ulan, magiging luntian uli yung bundok na yan, pati yung mga dahon ng pine tree. Pag gantong panahon talaga, patay tignan yung kabundukan. Gawa ng kulay ng mga dahon tsaka damo. Dahan-dahan lang dito. Hindi pa tayo nakakaano masyado ng uphill na rough road. Dito din tayo lalabas bukas. Mukha nang magpapamadaymen tayo. Ayun, na-harvest na yung ibang ano nila, oh. Dito tayo magsali ng gas. Kailangan natin magsalin ng gasolina. Kasi para gumaan yung dala natin. So galing pa to sa baba. Actually magkano lang pala ang ano. Pero okay na rin yun. May bit-bit tayo kasi paano na lang kung walang gasoline station dito, di ba? Kung saan tayo kukuha. So grabe rin kasi yung crisis pagdating sa gasolina. Ayun, almost full tank na siya ulit. Buti na lang kahit pa paano medyo kabisado pa natin yung daan pagpunta. Kasi na lang kung may makasalubong. Simple ng pamumuhay pa rin dito, no? Ito. Hindi lang natin tong trail. Alam ko wala nang simentado sa part na yun eh. So, yun tutumbukin natin sa daan. Yan. Medyo nagiging gubat na. Tama ba itong tinutumbok ko? Tama. Ito yung hanging bridge. Footbridge.
Talagang ang laki ng ano. Laki ng pinagkaiba. Private property. Dito tayo. Tama, bato. May simento. Dito. Sige, instinct. Palagay ko ito. Tama. Kasi wala akong naalala na dadaanan na malaking daan na sementado. Wow, ayun oh. Ganda oh. Pero baba na tayo dito. Dito medyo maano dito. Matarik din tong part na to. Taas. Laki ng pinagbago no. Wow! Ganda pa rin talaga ng lugar na to, kamo. Yung part na to. Wow! Woof! Talaga napapamangha pa rin talaga ako rito. Sa pagkakataong ito ay nagdesisyon muna ako na tumigil at maghanap ng pwesto na pwedeng maghintay sa grupo nila Motomac. Dito ay may nadaanan akong mga lokal na abala sa pagbubungkal ng lupa. Sa kanila ay nakumpirma ko na ako pa lamang ang tanging nakamotor na dumaan mula kaninang umaga. Saglit akong tumambay at nakipagkwentuhan sa kanila. Mga kwentuhan na tungkol kung paano ako labis na namangha sa kanilang lugar, kung gaano ito kaganda at kapayapa. Nagbahagi din ako tungkol kung saan ako nagmula. Mga kwento tungkol sa karagatan at ilang bagay na wala at hindi makikita sa payapang kabundukan. Matapos nito, ako ay nagpaalam na upang ipagpatuloy ang aking paglalakbay. Akin muling napagdesisyonan na sa third mighty gate na lamang ako maghihintay sa grupo nila Motomac. Yan. Sisipag nila oh. Biruin mo yung napakalawak na lupa nito tsaka bundok yan oh. Dating part ng bundok. Nasa laki ng bato. So kinokultivate nila ng ano-mano yan. So doon na tayo maghintay. Doon na tayo maghintay. Doon mainit. So shout out nga pala sa lahat na mga viewers natin and subscriber na nanonood din. Maraming salamat sa pagsuporta ninyo at sa walang sawang panonood. Gayon din sa lahat ng member ng Team Braveheart at yung mga nakasama natin sa Backdoor Boys. Maraming salamat mga idol at nakasama ko kayo. Kay shout out nga pala kay Captain Adventure na talagang walang sawang sumusuporta at nanonood sa atin, no? Suportahan nyo rin po si Capti. Solid yan. Siya ang pinakaunang member ko sa ating community. Talagang walang mintes yan. Halos lahat kami na magkakakilala pinapanood niya. Lalo na sa Team Braveheart. Ayan, medyo loose. Pero may mas malala pa rito mamaya. Grabe no, laki ng pinagkaiba niya. Kumpara pagkapanahon ng tagulan. Hindi ko pa nakikita yung yung part na sobrang tarik. Ito na yung isa sa pinakamahirap dito. Mahirap din babain to. Sa totoo lang, yung part na to. Grabe, ramdam ko yung hirap talaga. Dahil sa pagpapalit ko ng sprocket. Ito na yung second gate. Yung pangalawang biyak
Dahan-dahan ka lang, Eugene. At pagka ikaw sumemplang dito, baka tayo mabiyak. Wow. Ginawa ng farmland yun, oh. Wow. Dahan-dahan lang. So, buti kahit papaano, inano to, inayos. Mahirap din to, itong part na to. Yan, medyo nag-iba na yung klima rito. Medyo lumamig na. Thank you, Lord. Oh, malapit na tayo. Ito na yung bridge. Ayun to yun. So dati, nung wala pang ano, meron ditong ano, hanging bridge. Para ano lang siya. Talagang daanan lang talaga ng tao noon. Hindi pa kaya ng sasakyan. Wala yung falls ngayon dito. Tuyo. Wow! Oh. Kaya pa, PMFC. Wow. Yun rito. So ito yung papunta ng Alilem. So ang labas yan papuntang Tagudin. So dito tayo. So barangay kaya pa, nasakop din ng Bakon Benguet. So sa ngayon alam ko ginagawa pa rin yung daan dito eh. Sir, maganda nga po. Wow, tignan natin dito, silipin natin. Wow. Diba? Solid, no? Kitang-kita natin yung part ng La Union tsaka Ilocosur. Bakit talaga ng ano, no, kaibahan? Basta mamatay yung mga lumot, oh. Mas pagdating ng tagulang, buhay na naman yung mga yan. Ayun. Napansin ko, ang daming bagong pine tree. Ayun, oh. Alright. Tingit tayo sticker natin dito. Tayo sa tabi ni Sir Eli. Yun. Shout out. Kilala ko to ah. Ayan oh. Kilala ko to. Kilala ko rin to. Ito. Yan. Mga nakasama ko na yan. Ito, kilala ko rin. Nakasama ko na rin to. Sino pa ba? So far, yung pala napansin ko. Ano? So shout out na lang sa mga vlogger na nakapagdikit dito. More power mga idol. Tara, tuloy natin yung biyahe natin. So malapit na tayo sa Third Mighty Gate of Takadang. You know, foggy na. Wow! Nagpapakita na ng pagkamahiyain yung Takadang. Tagpo Farm Map. Oh, may daan dito. Paket ng ano. Siguro may mga ano pa pala dyan, farm. Kumusta kaya yung pinagcampingan namin ni Bro JR dyan? Parang balita ko, yung huling napanood ko dyan, malinis na eh, lumuwag na eh. Wow! Ano yan? Please do not litter. May mga kambing oh. Oo. Pero mamaya tayo bababa. Stay tayo dito. Pag nag-clearing, baka tayo bumaba. Love our environment. Pakitin natin uli.
Ang sarap na. Napakasarap talaga ng ano rito. View. Di nakakasawa. Grabe. Solid na solid talaga. Pero wala akong view na makita. Yan o. Zero visibility. Wala tayong makita talaga. Dito meron kahit papano. Ayan o. Maano na naman yung hamog. O, paano ko ngayon bababain to? Unlike noon, kahit paano nakapagpreno ako rito eh. Okay. So lumuwag na siya. Hindi katulad nung unang akit namin ni Bro JR dito. Nung nag-camping kami, talagang napakasukal niyan. Tapos napakalambot, talagang bumabaan yung gulong namin. So ngayon ito, nawala na yung mataas na bundok dito. Dati may bundok pa rito eh. So ngayon wala na. Okay. So parang nangyari, solo adventure ako ngayon hanggang dito sa pangatlong Mighty Gate ng Takadang. So ito yung kanina, mula dun sa kinainan natin or doon sa town proper ng Kibungan, ito yung natatanaw natin dito. Yung kalsada dyan na pababa, yun yung natatanaw natin. Actually may daan na dun, no? Saan kaya papunta yung daan na yan? Ayun, no? At makikita natin ngayon yung mas malinaw, mas kitang kita. Ayan, lumabas na yung malaking bato. Ayun, no? Diba? Sana dito. Kasi ito sana yung daan. Wala pa rin, no? Talagang ayaw talaga magpakita. Ito palagay ko. Doon na ako maghihintay sa taas ng Fort Mighty Gate. Init dito eh. Talagang hindi ko matais yung init. Grabe. Kahit sobrang hamog. Tinik yung araw. Summer pa ngayon. So kung yung panahon na nag-camping kami dito ni Bro JR, ay talagang hindi ko rin kinaya yung init. Ngayon, baba na tayo. Dito sa pagbaba, dahan-dahan. Namulikat yung ano ko dun ah. Ano kasi, pag dito naka dual sport tayo. Kaya medyo mahirap. Kaganto sementado, okay pa to. Grabe talagang nakaka-nervous pa din. Ayan. Grabe talaga yung doon eh. Sa bungad. Yung third gate. Ay, grabe. Buti sementado, no? Grabe tarik niya, no? Kita na natin. Kaya nga siguro konti yung motor. Alright. Ito yung daan na to. Ito yung nakita natin mula kanina dun sa ano. Dun sa town proper ng Kibungan. Di ba? Pag doon mukhang matarik lang doon sa ano eh. Pag tititigan mo mula doon sa taas. Pero laking tulong dahil meron na siyang ano, sementadong daan. Tirahin na natin to, baka tirahin pa ng iba. Laki talaga naging tulong ng sementadong kalsada na to. Dahil sobrang tarik talaga niyan. Alright.
So dito kahit pa paano malilim. Hindi tayo maghintay dito sa kanila. O ito, papakita ako sa inyo. Yung kabuuang view. Uy, dulas kasi yung boots ko eh. Mula dito. Actually, yung kalsada na yan, yan yung natatanaw natin mula doon kanina sa kinainan natin. Or doon sa town proper ng Kibungan. At ito naman yung makikita natin dito. Sa baba. Yun o. Pakaganda. So yun yung mga dinaanan natin kanina. Ewan ko lang kung yun, kung dinaanan natin. Palagay ko bagong daan yan eh. No. Hindi ko alam kung saan ang ano yan. Pero ang sigurado ko, yun. Yung harapan nitong Mount Tagpo. Ang dinaanan natin kanina. So medyo nanginginig yung tuhod ko rito. At sobrang tarik nung lugar. Napakiramdam ko ba? Parang guguhutong kinatatayuan ko. So kaya sobra talaga na medyo nanginginig yung tuhod ko. May kasi ako din eh. May takot din ako pagdating sa mga matataas na lugar. Medyo nalulula ako. Kaganyan. Pero kinakaya ko naman. Hindi naman siya totally na parang phobia. Or anything na parang sobrang matinding takot ang nararamdaman ko pag nakakakita ng sobrang taas. Hindi naman. So normal lang na pag nakakita ka ng matataas na lugar ay minsan talaga malulula ka or manginginig yung tuhod mo. Sana nakapasok na yung mga hinihintay ko. O tara, let's hanap tayo ng mas magandang tatambayan. Baka diretsuhin ko na to. So tingnan pa rin natin yung rito, ginagawang daan. May ginagawang daan dyan eh. Anong update? Hanap sana akong kahit mahigaan man lang eh. Kaso baka mamaya pagising ko rito, nasa ibang dimensyon na ako. Parang hindi na to na Dadaanan pa kaya to? Silip na tayo. Hanggang saan kaya yung gawa dito, no? Ay, mukhang mahirap to Hindi na nadadaanan, no? Ay, wala. Mahihirapan tayo dito. Ayun, no? Dapat dito hard enduro rider ka. Yan, ng mga skilled hard enduro rider to. Magagawa nila akyatin yan. Yung part na yan hanggang dun. So, huwag na tayo magtangka. Pupunta tayo dito para mag-relax. So, balik na tayo. Hindi para sa atin yung ruta na yan. So, yan lang naman yung update dito. Sa isang ginagawang daan dito. Palagay ko papuntang to eh. Yung sa may high school. So, mukhang hindi na siya nadadaanan. So, kailangan nila to i-maintain pa. So, aayusin pa nila to. So, malaking tulong to para sa mga taga doon sa banda sa may high school. Kasi walang access talaga doon. Meron man trekking. Pakalayo ng lugar. Ito ka maganda rito sa Takadang, no? Kahit summer season, hindi ka basta-basta maiinitan. Biruin mo, doble na yung suot ko niyan, doble na yung suot ko, pero hindi pa ako nakakaramdam ng init. Biruin mo, ang ganda niya, no? Oh. Bundok na no? Grabe. Solid na ba to yan? Alam mo mga no? Alam mo yung palabas na troll sa Netflix? Parang mga ganun, ubos natutulog lang. Gumagana naman yung imagination ko pagka gutom eh. Gutom lang yan. Wow, amazing. Hindi pa natin talaga totally nalibot tong buong no? Takadang. Ayun ang Crying Mountains. Crying Mountain of Takadang.
Ganda rito, oh. Kahit dito ka mag-camping eh. May mga rice terraces nila doon, no? Tatayog. Diba? Yan po, yung bundok nila, oh. Kagantong hapon. Sarap na mag-relax. Wow, ganda nun, no? Some days are bad, bad at best. Foolish notions, foolish lies. I set to thinking I could make something of me, playing every game except the lottery, serving everybody else and told myself I'm free. Misery is a showy state of bad company. Foolish notions, foolish lies. Foolish notions, they cut me down to size. Benta tayong shed dito. Old school eh. Pagkarating sa homestay ay agad ko namang nakausap ang may-ari. Wala pa ang grupo nila Maki dito. Napakaganda ng spot na ito. Kasi tanaw mo mula dito ang nagtatayugan ng mga bundok na bato. Ito ang tinaguriang Crying Mountains, kung saan tuwing tag-ulan lamang lumalabas ang napakaraming waterfalls. Foolish notions, they made me wanna cry. Minabuti ko nang itayo ang aking tent upang makapagpahinga saglit. Time check. Oras natin ay 1:34 PM. At official tayong nakalapag na dito sa Barangay Takadang. So ito yung napili kong shelter ngayon. Yung ating Vidalido na, tama ba? Yan. Yung ating Vidalido na single cot tent. Ito yung gamit natin. So kinaya naman kinaya naman na iangat tayo sa mga matitinding ahonin papunta rito sa Tagadang. Napakaganda ng view dito. Kita nyo naman, nasa likuran ko, di ba? So kaya mas pinili ko na mag-tent para mas mag-get the feel ko yung nature dito. No? Kahit lamigin ako mamayang gabi, okay lang. Tapos maganda. Ang ganda ng view.
So ito yung prepare ko talaga na na klase ng pag-i-stay ngayon dito. So, very affordable naman yung homestay nila dito. So 300 pesos per head yung price ayon kay Maki. Then sa tent pitching 150 pesos per head din. So very affordable, no? So hinihintay ko na lang yung mga kasama ko, sila Maki, tsaka yung CBX Honda CBX 150 Club Philippines. Ito bahala na. Hindi ko kabisado kung ano yung pangalan ng club nila. Pero medyo marami-rami yun. Isang grupo. Wala pa din si Maki. Ano na kayo naging problema nun? Ganda lang klima ngayon dito. Mamaya iinit, mamaya lalamig. Pero pahapon na eh. So mag-aalas 3 na yata or alas 4 ng hapon. At yun nakikita pa rin natin yung napakahamog na lugar ng Takadang. So yung Dalipay pala yun. Yung pala yung ginagawang daan doon na pinuntahan natin kanina ay na hindi raw natapos gawa nung dumaang bagyo. Yun yung papunta ng Dalipay. Tama tayo. Tutuntunin nun yung high school dito sa Takadang. Doon yun sa part na doon sa taas. Napakahirap ng trekking dyan. So makakapagmotor ka naman pababa doon. Yan sa pinakadulo nun. Doon sa may Crying Mountain. Tapos pagdating doon magte-trek ka ng ilang oras. Kasi nababa na namin ni Bro JR yun. Kung gusto nyo mapanood yung adventure namin ni Bro JR doon, scroll nyo lang sa ating YouTube channel yung Rockaway of Beauties. So makikita nyo yun doon yung itsura doon sa baba. So hindi ko na bababain yun. So meron tayong mga episode. Yung episode 1 natin nung nagpunta tayo dito, unang punta natin. Tapos yung second episode yung mismo nakapasok na tayo dito sa Barangay Takadang. Kasi yung first episode is ano lang yun, hanggang doon lang sa third Mighty Gate. Yun. So ngayon, yung pangatlo natin, ito na, kakamping na tayo mismo dito sa Barangay Takadang. Pagdating ng dapit hapon ay dumating na si Maki. Ipinaliwanag niya ang nangyari sa kanila. Oo. Pero ito, kaya nyo naman na ibaba. Mukha nang matarik yan. Pagkadating nyo dyan, di naman na. Sobrang flat na po ginawa. Abanahid na yan. Yan, mukhang matarik lang pagka dito nakaano. Ng gabi ay kumain lang kami saglit at matapos makapaglinis ng aking katawan ay pumasok na ako sa aking tent. Tangod ka sa daligdig. Kaya magkulog, hindi tayo napagpatawa ng daligdig. Na madalas kang kainin para malamig ang panahon. Yung kasi yung sobrang dami yung dati. So mas mabilis na ikabit pag natatanggalin siya mula doon sa ano niya. Sa pinakakatawan niya. Mabukasin mo na. Damay na rin natin yung pangkapi natin dito.
Kaya namang hinihintay natin yung cup noodles natin. Medyo malamig na. Set na natin itong pangalawang natin, palangga sa lamig. Medyas. Yun. Tignan natin mamaya kung ilang ang temperatura natin dito. Grabe lamig. So ngayon 16 degrees Celsius ang ating temperatura, pero bababa pa yan hanggang 14. So napakalamig yan. Actually nagmo-moist na rin dito. Yan. Chow. Medyo mainit to. May pagkamaanghang. Dama natin. Kasi lamig dito ngayon. Dito mo lang ako mapapakain ng ganito. Pero pag sa baba, pag mainit ang panahon, hindi ako kumakain ng manghang. Dito lang talaga. Pagka malamig. Hindi ako sa anghang sumuko sa pagkabusog. Meron pa natin pero konti na lang din. Busin ko na lang yung sabaw. Yung basura natin. Bukasan natin ito, itatama ng maayos. Kailangan din natin mag-doble ng suot na damit. So meron na akong t-shirt dito. Ito kulay puti. Tapos ito. Susot din natin to. Itong pinaka gusto ko rito. May jacket na to. May papakita sa inyo. Yung riding jacket ko na nabili sa Spider. Gusto ko rito. Padded siya. No? Yan. Lalo dito sa likod. Yan. Nung ginamit ko to, nung nag-ride kami ni Sir Eddie from Bayumbong to Mount Pulag, nag-stilt camping kami doon sa isang masukal na lugar sa Bayumbong. Maraming lamig doon. So ito yung nagsalba sa akin kasi ang gamit lang namin ni Sir Eddie is duyan. So walang protection yung likod ko para sa lamig kasi nga napakanipis lang din talaga ng hammock namin. So ito yun, itong padded na may to, para siyang rubberized na foam sa loob. So yung likod ko hindi malamig yung mga panahon na yun. So kaya dinala ko rin to. Yan, doble na lahat ng suot ko. Ako, kakasya pa sa to. Pwede rin kasi siyempre di mawawala yung natin. Paborito nating sleeping bag. Ito ang Barangay Takadang, isa sa pinakaliblib na barangay ng Kibungan. Ito ay matatagpuan sa hilagang kanlurang bahagi ng Benguet. Sa kanlurang bahagi nito ay matatagpuan naman ang probinsya ng Ilocos Sur. May taas itong 1,587 meters above sea level. Dati ay mapupuntahan lamang ito sa pamamagitan ng paglalakad. Mula sa jump-off point sa Sitio Tanap sa Barangay Badeo ay maglalakad ng humigit kumulang na 8 oras sa pag-akyat sa mga kabundukan.
Pero dahil sa bagong gawa na daan na Bakun Takadang Road na nagsisilbing farm to market road ay nagkaroon ng access ang mga sasakyan patungo sa Takadang. Pero sa ngayon, tanging mga 4x4 na sasakyan at motorsiklo pa lamang ang may kakayahan na dumaan dito. Dahil din sa daan na ito ay nakilala ang mga tinaguriang Mighty Gates of Takadang na nagbibigay ng challenging experience sa mga adventurous na tao kagaya ko. At ang pinakatagumpay ay malagpasan ang mga ito at marating ang mismong Takadang proper. Isa sa mga pinagmamalaki ng Takadang ay ang Crying Mountains na bagamat wala sa panahon ng tag-araw ay mamamangha ka pa din sa mga nagtatayugang bundok na bato. Bukod sa Crying Mountain ay ang hagdang-hagdang palayan ng Leseng na tila mga baitang patungo sa langit. Ito ay inukit sa gilid ng bundok. Ito ay sumisimbolo sa tibay at galing ng lahing Kankanaey na kailanman ay hindi matitibag ng panahon. Habang tayo ay dahan-dahang bumababa at lumalayo sa naglalakihang pader ng Takadang, ay baon ko hindi lamang ang pagod ng katawan, kundi ang isang pusong punong-puno ng pagkamangha at kapayapaan. Ang bawat pagdaan sa matatarik na bangin at ang bawat haplos ng malamig na hangin ay tila mga tinta na sumusulat ng isang epikong paglalakbay. Lugar lamang ang ating nilisan, subalit ang ating alaala ay mananatili parang isang awit ng kalikasan na paulit-ulit na hinuhuni sa aking isipan. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa unang kabanata ng ating Kibungan Adventure. Hindi dito nagtatapos ang adventure na ito dahil ang next destination natin ay ang Barangay Madaymen, ang pinakamataas at pinakamalawak na barangay ng Kibungan Benguet.